Media Day. Alright? Ngayon naman po, let's meet the cast and the director of ang pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. First up, ay, ang ganda ng echo na nasa ba? Lupa! I love it, ganda. First up, we have a multi-talented writer and director known for his distinct voice in Pinoy cinema and television. His impressive body of work includes the award-winning Aswang, which earned nominations at FAMAS and Cinema One Originals, along with the hit titles like Mang Jose, Memory Channel, Puto, and Video City. Today, he's back with us for his new movie. Ladies and gentlemen, please welcome Direk Rainier Brizuela! Palakpakan po natin si Direk Rain. Pupwesto po ako dito. Hello, Direk. Ayan, magandang araw, Direk. Good to see you again. Bati po kayo sa ating media friends. Oh, pa-microphone po. Hello po, magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Direk. Sige po. Ay, Direk, sa harap lang po sa gilid, Direk, para po for photo op muna. Ayan. Sa gilid na muna po si Direk. Thank you very much. Center, and then right side, and then left side po tayong konti. Yes po. Thank you, Direk Ray. Maraming salamat po. Ngayon po, ipapakilala ko na yung cast natin, yung ating dynamic duo. Pero tatawagin ko po sila ng sabay. Isa-isa ko introduce, tatawagin ko po sila ng sabay. Para just in case may ginagawa po kayo sa editing ninyo, no? Hindi po mahirap. Okay. Joining us next on stage is one of the most beloved actors and performers in the industry. Today, he's a multi-talented singer, comedian, and actor who has captivated us across hit series and films like Ang Provinciano, You're My Boss, Ang Pangarap Kong Hold Up, Rewind, where he was nominated at the 2023 MMFF for Best Supporting Actor, My Sassy Girl, What's Wrong with Secretary Kim, Ang Sampung Utos Kay Josh, Home Along the Riles, The Reunion, and more. So he will be playing the role of Don. Wait lang po. Next po tayo. A true powerhouse actor, comedian, and host, loved for his roles in Ang Babaeng Walang Pakiramdam, Ikaw at Ako at Ang Ending, where he won Best Lead Actor Gold Award sa 28th Annual Filipino International Cine Festival ng Filipino Arts and Cinema International. Girlfriend na, Pwede Na, Instant Daddy, Ang Sampung Utos Kay Josh, An XU, Wonderful Nightmare, and fresh from making us laugh and cry in the hit movie Love Mo. Now he brings life to the character of Mola. So ladies and gentlemen, let us all welcome the comedy duo Pepe Herrera and Gerald Napoles! Yes! Wow, Yes. pataas lang ng energy. Oo, mga tol, dito tayo sa harap for the quick photo op. Sakto yung sabaw mo sa set. Yan, sa gitna po. And then, favor ng konti po sa right. Wow, right nga, tol. May right pa sa left. Hindi kasi pag gagawin lang pa eh. Okay, favor po sa ating left. Gusto kasi kita i-gaslight, TJ. Okay po, salamat po. Gerald and Pepe, you may take your seats. Thank you to all. Maraming salamat. Check. Ay, ako pala niya, no? Wow! Okay po, a few reminders lang po for our friends from the press now. We'll be limited to 2 questions per press. That includes your follow-up question for us to accommodate everyone. Please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to the film. So kung tayo po ay handa na, sisimulan na po natin ang ating Q&A session with the cast and director of Ang Pinakamasarap na Pares sa Balat ng Lupa. Simulan po natin with Miss Kate Adahar from Random Republica. Hi, hello, good afternoon. First question po, kay Direk, kumusta katrabaho yung dalawa? And kayo po ba yung nagsulat ng
yung story nito? Direk, pwede mo Galing. akong siraan ha? Miss Kate po, pangalan niyo po Miss Kate, no? Kamukha niyo, para pong kapatid niyo yung road manager ko si Nicole. Medyo ka-weak kayo. Sorry, hindi naman tayo tinatanong. Magandang hapon po. Hi, Miss Kate. Napakasaya. Masaya kasi si Gerald naka-work ko na siya before sa Mang Jose. And si Pepe, nag-meet na kami before. Parang masasabi ko, hindi pa super close, pero medyo yoga buddies ba tawag. So masaya kasi nandun na kagad. And sila rin, nagka-work na together. Andun na yung chemistry. Magaan silang katrabaho. Tapos yung pagsulat, hindi ako yung original na or yung nag-conceptualize. Ang concept na ito ay from BC Amparado. Pero nung nabigay sa akin yung project, nag-co-write na kami dun sa pinakamasarap na pares. Thank you. And para sa kay Gerald and Pepe, yung character kasi ni Pepe, I think 24 hours to live daw yung sabi. Kung kayo, 24 hours to live na lang, ano yung gusto nyong ma-achieve? Kung dun sa pelikula, paghanap ng pinakamasarap na pares. Ako po, yung gusto ko pong ma-achieve ay makahanap ng gamot para hindi na lang 24 hours yung buhay ko. Perfect. Parang gusto ko rin nun ha. Ako naman baka hindi na para sa akin. Pagka namang ikaw yung mawawala, ang iisipin mo yung may iwan. So baka kung ano man yung para sa may iwan, yun na lang yung. Hindi ko alam kung ano yun, pero siyempre sa asawa, sa anak, sa magulang. Kasi kung ano yung iiwan mo sa kanila, huling tulong. Salamat. Salamat. Okay ba yun, Miss Kate? Sa akin, joke lang po yan, ha? Joke lang po yan sa akin. Okay po. Yung po yung serious na sagot na kayo. Thank you, Miss Kate. Maraming salamat po. Next po tayo, from Manila Standard, Nikki Wang. First of all, congratulations. Masarap din ba ang pares natin dyan? Yes, sabaw lang eh. Ako, ano to eh, Asian noodle soup ang kinakain ko ngayon. Wow. Pero masarap po yung pares yung sa pelikula, masarap naman. Thank you. Actually, yung pares naman talaga, hindi pwedeng hindi masarap eh. Diba? Siguro ang first question ko kay Direk. Direk, pwede mo bang i-describe sa amin kung ano yung environment sa set having two actors who are known for their comedic, talent? Gaano ka parang karayod sa set? Given na po na talagang riot nga yung set. Pero yung environment, very collaborative. I think dito ko mas naramdaman yung magic ng filmmaking. Hindi lang po sa mga actors, maging yung mga the people behind it, sila Sir Odi, talagang yung mga kalokohan, nagmamatch talaga, nag-aalay talaga. Kaya solid po yung solid yung environment dahil siguro kung may toxic, parang wala eh. Parang di namin, kung meron mang toxic, hindi namin naramdaman dahil sa efforts ng production at syempre ng ating mga mahuhusay na actors. So grateful ako sa kanila. Thank you, Direk. Thank you. And my next question is for Gerald and Pepe. Parehas kayong comedian. Now, parang, what do you like about each other, in a professional setting? Oo na ako kasi si Pepe, matagal ko nang nakatrabaho, hindi pa po kami artista. So, ang subok ko kay Pepe, pag nagtrabaho kami, since we always consider the output, collaborative kami, tsaka willing kaming magtulungan at mag-adjust para sa isa't isa. For example lang, lagi ko pinakwento, nung Rock of Ages, dahil mas nauna ako sa teatro kay Pepe, some of the notes in terms of characters,
nanggagaling sa akin papunta kay Pepe sa collaboration namin. At since music major si Pepe, yung mga pagiging OC at pagiging detalye sa pagkanta, mas nagpapaturo ako kay Pepe. Pero eventually, tinigil mo na yung pagpapaturo sa akin kasi nilalandi mo na si Kim. Oo. Eh si Kim, mas magaling magturo yun. Siyempre. Sa kanya ka Tsaka na, may diba? extra yung turo ni Kim eh. Yun. Like, extended hours ba? Ah, Oo, ganun. Yan ang no-brainer yan. What about you, Pepe? What do you like about Gerald as a professional actor, comedian? Sa professional lang hindi sa personal. Professional muna. What do I like about him? Pagdating sa pagiging aktor, siguro parehas kami ni Gerald na may certain level of passion dun sa ginagawa namin na ayaw namin ng picho-picho lang. Ayaw namin ng pwede lang. Pwede na yan. Ayaw namin nun, parehas. Gusto namin talaga maganda. Maganda. Work of art. Yun. So doon naman kami nagkakasundo. Malinaw sa akin yun from Rock of Ages pa lang. Kaya kung pelikula, tatrabaho kami, magpapatawa man o magpapaiyak o mananakot. Game. Yeah. Maraming pong salamat. Thank you. Salamat po, Sir Nicky Wang. Now from Pelikula Mania, Nas Tabares. For sa inyong tatlo po, gaano kahirap o kadali na kayo-kayo yung magkakasama sa movie na kasi pareho-pareho kayong mga magagaling sa comedy. Mauna na ako. Sa akin, wala pong mahirap. Kasi siguro naunahan ng excitement on my personal sa side ko. Nauunahan ako ng excitement pag alam kong magaling din yung makakatrabaho. Tsaka kaibigan especially. Hindi ko na iniisip kung ano bang pwedeng mangyaring pangit or hindi maganda. Kasi naniniwala akong automatic magiging maganda yung pagtatrabaho. Yun nga, kagaya ni sinabi ni Pepe, kung ang goal mo is maganda yung kalalabasan ng trabaho, yung mahirap, hindi mo masasabing mahirap. Kasi kailangan siyang gawin para maging maganda yung trabaho. Yung quest mahirap, kung mahirap. Gaano kahirap o kadali? Gaano kahirap? O kadali? Kadali. Mas nandun ako sagutin ko yung sa madali. Madali dahil nature na nila. Kumbaga, alam ko na pagkwentuhan natin na parang si Pepe at si Gerald, hindi niyo talaga kino-consider yung mga sarili na komedyante. Mga actors sila na nagkataon, nakakatanggap ng mga proyektong comedy. So, I think madali dahil talagang veterano na sila sa craft na yon. Hindi ko lang alam sa iba, syempre siguro yung iba na-intimidate sa kanila dahil sa kanilang buhay, nahihirapan. Ako siguro may ganung ding parte. May ganung sa part na mahirap, may ganung pressure na syempre mauhusay itong mga nakasama kong aktor. So kailangan i-complement natin o bigyan natin ng justice yung kanilang husay. So yun yung madali dahil talagang automatic, funny. Pero sa mahirap na part, yun, nakaka-pressure na hopefully ay nabibigay ko yung napapantayan at napapag-connect yung comedy nila at comedy. Pepe. Mahirap at madali. Ngayon ang naisip ko lang mahirap yung kunwari kulang na sa oras tapos may gusto pa kayong gawin dun sa eksena, mga technical matters na lang. Eh, syempre, you don't complain, you make do with what you have. Hindi naman yun may iwasan lalo na sa current setting natin ngayon, di ba? So yun yung pinakamahirap actually na hindi naman talaga sa obra. Yun. For direct, kasi si Gerald and Pepe, sila yung mga type na komedya na mabilis mag-isip. So paano nag-evolve ba yung kwento or yung script habang nag-shoot kayo? Definitely. Kasi sa set,
pag hindi rin nag-work or hindi namin nararamdaman sa material, kusa na si Pepe at si Gerald na bibigay ng kanilang suggestion. At talagang before pa naman mag-start yung shoot, sinabihan ko, nag-usap-usap kami, kabilang iba rin mga actors na kasama namin na open talaga for improvisation as long as ang service ay to the story. At syempre, yung nakakatawa. So yun, definitely, we're very open lahat kami. Pero si Pepe, sobrang kumbaga parang nire-respeto nila yung material. Talagang nagpapaalam pa sila before doing it. No? So yun, kaya napaka-healthy nung work relationship. Thank you, sir. Mas maraming salamat po. Next po tayo from Inquirer.net, Ms. Jessica Evangelista. Hello po. Question ko po muna kay Sir Jed and kay Sir Pepe. Alam na, nung napanood po namin yung trailer, parang sure na po na yung feeling namin is matatawa kami. Pero other than that po, ano pa pong gusto nyo maging takeaway ng viewers po? Well, ano kasi siya road trip movie po siya. So, parang from the first question, yun na lang yung siguro pinaka-takeaway na if you only have 24 hours to live, ano yung gusto mong ma-achieve sa 24 hours na yun? Parang ano yan, parang yung takeaway dun sa... Hindi ko in-expect na yun yung pinaka-magiging takeaway dun sa Wonderful Nightmare namin ni Kim na if you only have 5 minutes. Kaya pala yun nasa isip ko ngayon. Anong pelikula itong nakita ko yun? Oo, yun. 5 minutes. If you have 5 minutes to say goodbye, what will you say and how will you say it? And sino? And sino? Kanino mo? Kanino mo spend yung 5 minutes mo? So parang medyo hawig eh. Ito 24 hours, 5 minutes. So, sa dami nung nangyari kasi dun sa pelikula na Wonderful Nightmare, yun yung takeaway. So I think ito kasi, nakatuon doon sa konsepto na yun yung buong pelikula. So I think yun talaga. Ganda nun, by the way. Ako, naapektuhan ako ng matindi doon. Nung napanood ko siya bago matulog. Katabi ko pa si Pipito. Yung bunso. youngest Oo. 2-year-old namin. Ang ganda nun. Yun din. Yun din po. By the way, gusto ko lang sabihin na paborito kong dyaryo nung bata pa ako yung Inquirer. Kasi lagi ko nilalagay dun sa comics section eh. Yung Pugat Barber kasi paborito ko. Idol ko si Paul Medina Jr. eh. Tsaka yung Pugat Baboy, tsaka Kiko Machine. Nagkukulik ako ng ton. Ako yun eh, sa Abante, Cerex. Abante, Cerex. Tik-Tik. Nagko-collect din ako nun eh. Ayun. Cerex. Maganda rin yun. Nakarelate. Yung mga bata hindi nakarelate. Tik, Cerex. Maganda rin yun. Ibang comics yun eh. Ibang comics yun. Graphic novel. Yun. Thank you po. Salamat. Kay Direk po. Kay Direk. Direk, na ano po ba kung bakit po Pares? May sinisimbolize po ba? Pwede naman po kasi di ba lugaw or sinigang para. Kasi di ba Filipino, ganun. Ano pong sinisimbolize ng Pares? For you? Okay. Symbolism sa isang katarantado ako. Ganda. Yun ang hinihintay ko sabihin mo. Kasi nung binigay siya sa akin, ano na siya script na siya. Pero syempre, nung nag-research ako about Pares, bukod sa usual siyang kinakain ng Pilipino, ang ganda pala ng history niya. Kasi, hindi ko alam kung nabasa ko lang ito sa isang article or post online. Ang chismis pala, yung original, yung pinakaunang gumawa ng Pares, ang pangalan ng store niya, Jonas. Tapos, yung kusinero, yung main chef, bumukod, gumawa ng separate. Tapos nagtayo siya ng sarili, ang pinangalan niya, The Original Pares. Tapos, ang pangalan ng kusinero, Jonas. So parang naging siya, kumbaga parang hindi pwede gamitin ni Jonas yung name niya, etc. Technicalities. So parang lang ako na parang galing lang na parang yung title itself, yung simula ng Pares, hindi sila Pares.
Kumbaga parang yung word na yun, so parang sabi ko, doon na ako nag-start na, okay, medyo na sakyan ko na yung tema ng pelikula. Kasi itong pelikulang to, bukod sa kalokohan, ano talaga siya, kwento siya ng dalawang ex-best friends na hahanapin yung pinaka-masarap na pares sa balat ng lupa. So yun, parang doon na nag-circle around yung pares, literal na pairs, about friendship, about mga friends na hindi mo na nakakausap, or friends na nakaaway mo, parang gano'n. Kasi parang doon ko siya tinahin sa parallelism na yun, na parang, tayo hanggang ngayon. Hindi ko alam, chismis yan, baka pero na-inspire lang ako sa kanya. Hindi ko alam, sino mag-comment. Ayun, yun yung, I think yun yung symbolism ng pares. More than, syempre masarap at very Filipino. Pero para sa pelikulang ito, yun yung parang takbo niya. Thank you po, Direk. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Kanina nangungulekta ka ng tik-tik ka mo. Ngayon, wala. Ngayon we have someone from TikTok. Please welcome Tita Aster. Alam mo, nare-recommend kong host to. Galing talaga to, no? Pwede talaga. Tita Aster. Ayan po. Ito yung dalawa kong mga paborito. Je, at saka syempre, of course, si Pepe. This your first time na nagkasama kayo sa pelikula, right? Ay, hindi po. Ay, di ba? Pangarap kong hold up yung... Okay. Actually, ano pa lang, yung kay Jeneline and... Hashtag walang forever. Hashtag walang yun yung- forever. Tapos nagkasama na rin tayo sa You're My Boss, pero You're hindi My tayo Boss. magkaeksena. Oo. Oo. Magkaibang parte ng buhay ni Coco tayo. Yes. Tapos pangarap kong hold up po, Tita. And then 10 utos kay 10 Josh. utos kay Josh. And then, So maraming beses na pala. Opo. Pero first time kayo na nagkasama sa musical play, Rock of Ages. Doon po kami unang nagkasama. 2014. Opo. Okay. Can you update us kung magmula noon, kasi syempre you have a lot of things in common, right? Pareho kayong singer, pareho kayong komedyante, pareho kayong marunong magdrama, pareho na kayo may asawa, except na may anak na si Pepe, ngayon yung isa wala pa. So, ano ang nabuo yung pagkakaibigan since 2014? Sino muna? Diba? Ako na? Okay. So yung 2014 po, dagdagan ko na lang yung sinabi mo rin kanina, yung pagiging tandem namin. Nagsimula po siya ng intimidation. I felt intimidated kay Gerald. Ako po kasi, ang nature ko po, pag na-intimidate ako, lalo kitang lalapitan. Hindi kita lalayuan. So, kinilala ko po siya. I learned from him. Kasi for example, yung ganitong setting, yung ano tawag dito? Proscenium? Binanggit po ng director namin. Nahiya naman ako. Tol, ano yung sabihin ng proscenium? Kasi, ay, Tol, yun yung karaniwang setup sa theater ng ganyan lang. Tapos audience. So, doon nagsimulang gumaan yung loob namin sa isa't isa. Tapos, siya rin yung dahilan kung bakit naging kaibigan ko yung ilan sa industriya. Like sila, yung barkada niya nila Nico. Kaya ako nakilala sila Nico Manalo, sila Alex Medina. Yun. Kumbaga, ano po, isa si Je sa parang naging tour guide ko. Or yung, parang, for example po, simply put, nung nasa barko po ako, nagtatrabaho ako sa barko, ang role ko po as receptionist towards the end of my career there, ako po yung in charge sa pag-disembark tsaka embark ng pasahero. This way, ito po ang lugar ng barko, dito po ang reception, parang naging ganun si Jay sa mundo ng teatro sa akin. Ito mga pwede natin mga tropa, tol. Yun po. Ayan. Thank you, thank you. Oo nga, Diba? no? Oo, na-realize ko lang din eh. Parang yun din yung ano sa akin ni Kim eh. Nung na-realize niya na parang lahat ng kaibigan ko ngayon, kaibigan mo. Kasi nga ako yung nagdadala sa lahat na parang gano'n. Yun po. Kami naman po ni Pepe, yung pagkakaibigan namin, parang nagsimula po kasi nung Rock of Ages. Kasi Rock of Ages is a process po eh. Bago po siya maging hit, wala pong, dumaan siya sa paglilitis ng community ng PETA na nagdadalawang isip kung magiging effective ba tong play na to. Kasi nung parang 3 days or 3 nights before po kami mag-open, or 4 nights before kami mag-open,
Meron po kasi sa PETA na parang PETA Night. Ang manonood po is mga board members, officers, MANCOM, EXICOM. Parang most of them, hindi nila gusto yung naging takbo ng buong play. So, pinare-revise po siya ng 4 nights before opening. Tapos yun po yung kwento na umiiyak si Aisel Santos sa likod ng stage kasi, oo, umiiyak siya kasi yun na yung nakabisado niya eh. Pero ang galing mo nun, Tol. Nung Beta Night, yung performance, cut ko. Okay lang. Mabilis lang, mabilis lang. Gusto ko lang sabihin, pinanood ko kasi siya nun. Tapos na-inspire ako kasi siya mag-open. Ako kabado ako kasi first ko eh. Tapos bro, nung napanood kita, puti ko, parang wala, ang attitude ni Jay doon sa pagpapatawa niya, wala akong pakialam kahit mga kritiko kayo, kahit anong sabihin niyo, basta magpapatawa ako. Parang ganon, maagay kayo lahat. Parang ganon. Oo. Anyway, go. Pero totoo yun yung thinking ko nun kasi parang meron akong, ano pag gagawin natin? Let's just save this or run away. Parang gano'n na lang eh. Tapos po nun, after nun, nung nagkaroon ng revision yung Rock of Ages, parang lahat po kasi kami nagtulong-tulong na parang mapaganda. Doon po yung nagkaroon ng idea na wala tayong choice, kailangan natin pagandahin tong musical na to kasi parang wala silang tiwala. So ako parang sa parte ng mga weakness ko, maaaring maging weakness ko na maging hindi naman problema, baka apekto sa buong play, which is probably I'm not as learned in singing and musicality like Pepe. So lumapit na po ako sa kanya para humingi na ako na, Tol, kasi ikaw yung magaling sa ganito, sa notation, sa harmony ng sinta, sa skala. Hindi ko po alam yung skala eh, mga ganyan eh. Si Pepe po, pinag-aralan niya yun. So mula nun, parang the idea po, to cut the story short po, the idea sa lahat naman po na makakilala natin, ang close mo yung nahingan mo ng tulong. Or kung hindi man nahingan mo ng tulong, nakatulong sa'yo in a way kahit hindi mo hinihingan ng tulong. Saka alternate tayo nun eh. Oo. We have no choice but to help each other. Exactly. Hindi ko siya nakita ang competitor. Collaboration to na kasi nakikita lang namin yung character na si Tolitz na sentro sa pelikula kasi siya po yung dumadaan dun sa puso nung entablado sa tubig. The heart of the stage and the play. Right? Dead center. Oo, so ganun namin naintindihan kung gano'n ka-importante yung character. Exactly. Ayun. So mula nun, yun yung dynamics namin ni Pepe. Minsan lalabas kami nito hanggang alas 6 ng umaga, nagkukwentuhan one-on-one. Nung naghiwalay kami nung ex ko po, ikaw yung kasama ko noon after Kawat Buhay, bro. After Kawat Buhay. Ikaw sa Rock of Ages na maraming napanalunan, kakahiwalay lang din po namin nung kasintahan ko nung time na to. Si Jay ang sumama sa akin hanggang alas 6 ng umaga doon sa bar. Hanggang sa mga katabi na naming umiinom ay yung mga nagtatrabaho po sa GRO. Ay, mga GRO. Mga GRO na, di ba? Oo, tapos kasi malate eh. Tapos nakipagkwentuhan kami, kumusta? Natapos lang sa trabaho? Okay. Yun. Hanggang sa ngayon, kinukabay siya sa kasal ko. Ayun. Ganun po kalalim yung samahan namin. Mm. Yun lang. Pasensya na napapay kwento. Snippet lang ng friendship namin. So hanggang ngayon, Opo, yung pagkakaibigan niyo. Malalim na yung pagkakaibigan niyo. Sobra. 12 years. Direk, ano ang, is it your first time to work with them? Kay Pepe lang po, si Gerald naka-work ko na po siya sa Mang Jose. Okay. Anong na-discover niyo sa inyong dalawa? I mean, silang dalawa bilang katrabaho na magkasabay. Na-discover ko sa kanila. Malaki pala yung dalawa. Mga ulo nila. Malaki yung mga ulo. Napaka-humble po nila. Yun po yung discover ko sa kanila. Saka talagang yung sinabi po nila kanina about their craft na talagang gusto nila quality. Totoo po yun. Talagang hindi nila pinapabayaan yung eksena. Saka very, very professional. Yun po yung napansin ko sa kanilang dalawa. So nakakatuwa kasi natututo rin ako from them na kahit pala kasing sikat nila o kasing successful nila ay may ganitong humility talagang mamahalin mo yung mas mamahalin mo yung trabaho mo, mas masarap mag-work. Yun po.
Thank you, Direk. And of course, congratulations, Jet, sa dalawang mong hit movies. Thank you po. Congrats. Salamat po, Tita. Hope to Salamat. see you both. Congrats din kay Thank you. Baby Homa ng Dariles. Thank you, Tita Aster. Maraming salamat po. It's so nice to see kung paano nabuo yung friendship, no? Tsaka kung paano nabuo yung dynamics ng ating comedy duo na si Pepe and si Gerald. So it's very refreshing. It's such a treat to see how it got developed. Kaya nadala nila dito po sa pelikula ang pinakamasarap na pares. Also, Kaya host ko to nung kasal eh. Siya po yung, ito talaga magaling talaga. maraming salamat eh. Maraming Oo. salamat, pare ko. Tsaka si Direk Rain po, he gave us an avenue or a safe space to become very creative, to explore our creativity through papayagan tayo ni Direk na, sige, adlib kayo, basta shoot, basta pasok. So, ganun yung environment na pinagtrabahuhan ko na. Nga pala, kasali nga pala ako. Kasali nga po pala siya. Abangan nyo rin yung character ni TJ. Thank you for being gracious. Nakakatawa siya. Nakaka-inspire ka dun, tol. Salamat Tol. I just wanted to share that po no, bilang part, first hand na nakita ko po yung dynamics nila sa set. So ayun po. Tuloy po tayo sa mga katanungan. Next po from Abante, Tito June Larin. Ayan, hi Tito. Ang dami excited, no? Para sa pinakamasarap na pare sa balat ng lupa. Siyempre yung title nyo, parang spook to na pinakamagandang hype sa balat ng lupa. May mga e-spook, may mga isyanang e-spook nyo yung mga ibang mga pelikula. Ay, wala po. Wala. Situational talaga yung buong kwento po. Doon na lang kami humugot ng comedy. Gerard, ang bongga, favorite mo ang Abante. Oo. Favorite. Pangalawa sa huling pahina yun eh. Alam na alam. Oo. Alam na alam eh. No? Pangalawa sa huling pahina. Hindi pwede sa huling pahina. Okay, Gerard, ang bongga nga, that favorite mong Abante. Because of Cerex before. So isa ka ba sa napakaraming nagre-request na ibalik si Cerex? O up to now kasi grabe yung yung mga request lalo na ng mga yung mga edad natin, mga edad nyo, di ba? Okay. Depende kung gaano kadami yung request kung sa kanila kasi ngayon ang dami ng platform eh. Parang dati kasi it's yung pag nagbabasa ka ng gano'n, yan mga romance novel, yan, yung mga ganyan, feature sa yung imahinasyon mo sa'yo, yun yung nakakamiss. Ngayon kasi lahat mapapanood mo. Yeah. Vertical, horizontal, diagonal, lahat mapapanood mo ngayon eh. Yun yung I think kaya naging paborito siya ng masang Pilipino. Pag merong isang kwento na nababasa na nai-imagine. So, kung susulat ka kay Cerex ngayon, mag-Dear Cerex ka, Yeah. anong magiging title na kung idudulog mo ang situation nyo ngayon ni Pepe as BFF yan? Si Pepe. Si Pepe. Ang title ng Cerex series kung si Pepe, ang talentadong Pepe ko. Ayan, ang talentadong Pepe ko. Kaya gawin. Oo, may musical Pepe. Kaya napaka-talentado ka talaga, Pepe. Yan, bagay na bagay yung pangalan niya dun eh. Tapos sa Thailand tayo nagkakilala. Oo. Kung ilalabas siya ng mga tag-ulan, Pepeng basa. Yan. Yan. Basang-basa ka naman, Pepe. Yes. Ganyan Uy, po yun. at Kasi least- naliligo sa ulan madalas. Yes. Oh, at least after netong ang pinakamasarap na pare sa balat ng lupa, pwede na kayo may BMX movie. Opo, yun na po yung title. Basang-basa ka na naman, Pepe. Or pinakamasarap na Pepe sa balat ng lupa. Pinakabasang Pepe sa balat ng lupa, tapos yung poster basang-basa sa ulan. Ganun. O ikaw, Pepe, anong itatitle mo kay Gerard? Ano po? Pinakamatigas na ano bang Tagalog ng isang bahagi ng muscle? Kalamnan. Kalamnan. Pinamatigas na. Pinakamatigas na kasukasuan. Pinakamatigas.
nakakatanda. Pinakamatigas na kasuka-suka. Sa akin yan si Jay. Anyways, yan. Oo. Babaguhin ko na ang tanong kasi baka kalahin na sa BMX to. Eh, sa mga sinyente papalabas. Oo, sige po. Pero, yan, parang ang saya niyo magkasama, no? Oo. Siyempre, dami niyo ng pinagsamahan. Pero, you consider ang isa't isa as close friend? O pwede bang... Oo naman. Yeah. Yes po, definitely. So, how about you, Jared? Yes, sobra. Sabay pa pala yung sagot mo, no? Ako po, sakto lang. Ako sakto lang. Siguro mga 2 bars lang. Yeah. Pero anong mga pangyayari na pinagsamahan niyo na hindi niyo makakalimutan? Or about your friendship? Siguro yan po, yung parang available kami para sa isa't isa. Pag in times na sakto. Alam mo yun, in times na hindi naman talaga hinahana, pero sakto, dito si Pepe. Ako baka mag-isip ng kung anong iba. Hahaba na to. Parang ganyan, no? So, dahil po doon, siguro rin po, parang pinapahalagahan namin ni Pepe na iilan lang po kami talaga na galing sa teatro ang nakatawid sa industriya ng showbiz. So, sa dami ho ng artista sa showbiz, na hindi naman lahat magiging kaibigan mo. So, parang gusto namin mapanatili yung relationship namin bilang magkaibigan. At nagkataon, bibihira rin yung talagang magkaibigan kayo tapos madalas kayong magkatrabaho. Napakabihira rin nun. So, Tama. I think it's a blessing. Kaya itong pagkaibigan namin, I think forever. Tsaka si Jay, marami na siyang narinig na kwentong pag-ibig ko na hindi ko kayang sabihin sa inyo ngayon dahil ayoko nang maapektuhan yung buhay ng ibang tao ngayon na Tagal na rin, oo. pero yun, ganun kalalim yung pagkakaibigan namin kasi isa sa mga bibilang sa daliri. Ayan, si TJ tsaka si Jay na pinagkukwento ako ng mga ganong very personal stories. Close namin si TJ. Baka Love you, Dolls. mukha lang hindi. Actually, kwento ko lang po, no? Love you, Dolls. Kwento ko lang po na, kung okay lang din siguro, no? May post si Pepe na nung tinanggap niya yung project, na sabi niya, I'm happy na to be accepting this work with 2 of my closest friends in the industry, and nakakataba siya ng puso na binanggit kami ni Gerald doon. So that was really a beautiful moment. Yeah. Beautiful moment. Nakakataba ng puso lang. Yeah, it's so nice, no? Pero, kasi tatlo naman kayo, in fairness, no? Tatlo kayo sa mga komedyante ngayon na talagang ang tatalino, ang galing. Ay, Aww. Thank you. Maraming fans. Pero Direk Rainier, anong experience mo sa mga kabulustugan nila? Or how's doing this movie with Gerard, Pepe, and syempre kasali din si si TJ. Yung experience po, ay masaya nga po at nung pinag-uusapan po kasi namin ito bago kami mag-start nung shoot. Kasama ibang cast na Sir Jean Padilla, si Ketebon. Ang naging goal talaga din namin po parang ibalik yung paggawa ng male comedy. Pero this time, for everyone. Kumbaga hindi na yung, kumbaga parang mas progressive. So I think in terms of experience, parang siyang throwback Parang lahat ng mga 90s na jokes na applicable sa panahon ngayon, sinubukan namin. So masaya, yun lang po yung sagot ko sa masaya po yung experience. Thank you, Direk. Thank you po. Thank you. Thank you, Tita June. Lani, maraming salamat po. Thank you from Abante. Next po, from Philippine star, Tita Dalian Carvajal. Hi, friend. Hi, Fred. Congrats yung Wonderful Nightmare. Tagal #1 po sa Netflix. Wow. Thank you, Lord. Thank you po. Nakakaiyak. Thank you. Galing ni Kim. Shout out. Paano nyo hinahandle ni Pepper kung may creative differences kayo na hindi na-apektuhan yung friendship? Good thing na kakaunti lang. Yung creative, sobrang kaunti lang yung
creative differences namin. Kasi talagang, di ba, halos nagkakapareho Align ng talaga. siya ng utak. At siguro, mas kaunti talaga ang creative differences pag comedy ang ginagawa. Kasi ang comedy, nagtatawag siya ng collaboration. Eh. Oh, ganito yung babato ko. Ano i-reply mo? Oh, ganyan. Yeah. Para siyang improv games eh. Siguro sa iba, nagkakaroon ng indifferences sa comedy. Ego na lang nila yun. It's personal agenda na yun. Hindi na yun sa creative. Parang ganun. Nagkatapuan na ba kayo ever ni Pepe or misunderstand? Hindi pa naman. Parang balancing kami ni Pepe. Siguro, yun nga, in connection sa sinabi kanina ng history ng Paris, kaya kami balancing ni Pepe, although parehas kami nang inad siya ng utak sa kalokohan, pero magkaibang tao talaga kami. Marami siyang trip sa buhay na hindi ko trip. Marami akong trip sa buhay na hindi niya trip. So I think yun yung total North Pole, South Pole eh. Yun yung kaya parehas kami swak magkaibigan. Thank you. Thank you, friend. Salamat. Thank you po, Tita Dali. Maraming salamat po. Next po tayo. From Rider PH Studios, Sir Jojo Panaligan. Ay, Sir Joe. Light question lang. Gerald, meron ka bang paboritong travel or food vlogger? At saka ano yung exotic food na hindi mo kinaya? Favorite food vlogger, travel vlogger? Meron, well, of course, si Anthony Bourdain. Saktong-saktong food vlogger and travel vlogger siya. Because he's a very good writer. Hindi siya a writer hindi siya kasi he doesn't vlog, hindi kasi siya vlog eh, nung panahon na yun eh. He doesn't vlog for the cloud. Yan na lang. He vlog for the experience. Bahala kayo kung trip nyo to, kung i-judge nyo ako. Iinom ako ng ganyan, kakain akong ganyan. Yun. At in terms po sa exotic food na available na hindi ko na-try, yung dugo ng cobra. Yung inumin mo, yung shot glass. Oo. Ano daw, aphrodisiac and everything else. Ang sa akin, unang-una, hindi ko naman kailangan aphrodisiac. Oo. Tapos, pangalawa, parang hindi naman ako naniniwala rin na may maitutulong yung dugo ng ahas sa pamumuhay ko ngayon. Parang kaya parang nadiri rin ako eh. Siguro kung luto yung ahas, kakainin ko, pero yung dugo niya nahilang, hindi ko rin. Yun lang po. Ikaw daw eh. Yung paboritong travel or food vlogger pati exotic food na hindi mo kinaya. Kung Okay. meron ba? Yung exotic food na hindi ko kinaya sa Lagubang, sa Nueva Ecija, Pinrito, sa sa Thailand. Masarap eh. Nung kinain po namin para sa Big Bird, masarap siya. Para talagang, may MSG. Crunchy. Walang lasang insekto. Wala. Yung sa Lagubang, nung pinakain sa akin ng kababata ko sa Nueva Ecija, pagkagat mo, yung unang kagat, prito. Pero biglang gagapang yung lasa ng insekto sa buong lalamunan mo at bibig mo. Yun. Aftertaste. First and last time I did that. Tapos, traveler. Or food vlog? Sa ngayon, kalimutan ko yung pangalan. Mamaya po pag maalala ko, sabihin ko sa inyo. Ano po pangalan niyo, Lisa? I-message niyo siya. Sir Jojo. Pasensya rin po pala, Tita Dali, nagsira ko kanina nung nag-question. Thank you, sir. Direct, ano ang special about making a road trip movie? Ano po ang special? Wala po eh. Ano ang special sa kanya? Siguro, kung ang ano kasi, totoo lang po nakaka-pressure din for Paris kasi dalawang kasunod nitong pelikula, napaka-successful at parehas din comedy. Siguro ang special sa kanya, ito yung pinaka-sabaw. Yun ang perfect. Literal na sabaw. Yun po, siya yung
Kumbaga, karamihan ng mga pelikula, pag binibenta nila yung pelikula, parang, dito, matawa ka na, mahihiya ka pa, dito, di po namin kayo papangunahan, kayo po ang bahala kung anong gusto niyong maramdaman. Sobrang, ano siya. Pero kidding aside, ano po, I think yung special sa kanya, bukod sa sabaw siya, yung element ng pagiging rom-com niya, yung romance comedy niya, I think yun yung hopefully special na nagawa ng team for the Pares. Thank you. Thank you. Okay lang po ba dagdagan ko lang ng konti? Kasi isa rin po sa dahilan kung bakit ko po personally tinanggap yung movie. At nung nagtatrabaho tayo, kaya siya mas masarap. Gustong gusto ko po yung, ever since gustong gusto ko yung, alam mo sabaw lang, pero may gusto rin sabihin. Yun po. Parang ginagamit na filter lang yung kasabawan to convey something. Yun po. Thank you. Salamat po sa Diyos. Salamat, Pe. Direk. Jay, maraming salamat. Next po tayo from DZRH, Morley Alinio. Magandang hapon. Ayan sa inyo, magandang hapon. Question ko lang, kasi ay mga komedyante kayo. Sa parte ba ng buhay ninyo, na kapag nakakagawa kayo ng palpak, o nakakagawa kayong nakakahiya, paano ginagawa ninyo? Sa paraang ginagawa nyo na katatawanan ba? Yung kapalpakan nyo? Trivia, bigyan nyo naman kami ng kwento. Yun na risk yung mga tanong mong ganyan eh. Parang papaala-ala mo kaya yung, yung pagkakatanong. Ako po si Morley Alinio. Mama Morals. Mama Morley Alinio. Ano po sa akin, base sa parang napupull off, usually yun yung term sa komedyante. Napupull off namin yung mga sitwasyong nakakahiya or nakakagalit, di ba? For example, naalala ko dati, nakalimutan ko lang kung anong taping to eh. Nasa tent kami, tapos may kasama mga artista, tapos parang hindi ko alam kung ako yung umutot o may ibang umutot. Tapos nung naamoy nila yung utot, sa akin sila tumingin lahat. Sabi ko, putya ano to? Pag komedyante siya kagad umutot? May monopolya ba ng utot dito? Ano to? Medyo political to ha. Gumanon ako doon. Tapos tawa sila, ayun tama, ako nga yung umutot. Ayun, ako yung umutot. Tawa sila ng tawa. Hanggang sa, yun na-pull off ko yung pag-utot ko, di ba? Kasi kung iba yun, halimbawa, magbigay tayo ng example. Hindi, kung si Piolo Pascual, baka amuyin pa nila yun. Di ba? Pero pag halimbawa yung mga, let's say, babaeng sila. Hindi tayo babagit ng pangalan. Baka makuha pa ako, baka sabi, binanggit-banggit pa yung pangalan mo dyan sa presko na yan. Sabaw na pelikulang yan. Si Beverly Salveo. Hindi, ano ba? May Mahal natin yan. Oo, Example lang naman, example lang. Di ba? Komedyante rin, magaling na komedyante. Kung siya umutot. Pag pagod, talagang, hindi, komedyante din eh. Pero kung hindi komedyante, parang tatahimik kayo, tapos tatatak yung idea na, ay, baho pala ng utot, ganda-ganda. Ganda-ganda ang baho ng utot. May ganun eh. Yun po yung mga example. Sa akin, yun yung naisip kong example na makakalusot pag komedyante. Yan. Ako po, Mama Morals. Nakakaya, medyo seryoso yung sa akin, tol. Okay lang. Parang sa'yo. Sa akin po kasi, sa karanasan ko, bata pa lang naman po, tinatawanan na ako ng mga tao. Nung una hindi ko pa naiintindihan kasi minsan wala akong intensyon magpatawa eh. So nung ba't kaya sila tumatawa? Di sakyan ko na lang din kasi tawag dito, kasi tumawa eh. Diba? Pero eventually, in terms of dun sa sinasabi niyo po na pag nakakahiya yung nagawa mo,
May mga times po na hindi siya madaling matawanan. Pero pag umabot po ako dun sa pwede ko na siyang pagtawanan, ang sarap po sa pakiramdam kasi ibig sabihin, you're above what happened already. Kaya po gustong-gusto namin yung comedy kasi para po sa amin, pag ginagawa mo yung comedy, umaabot ka dun sa certain level of maturity mo bilang tao na kaya mo nang pagtawanan kahit ano, pati sarili mo. Na hindi namin nagagawa palagi di ba? Kaya pag nagagawa po namin siya, ang sarap sa pakiramdam kasi ako po personally, ang pakiramdam ko, I am in touch with my best self. Yun po. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ayan, thank you very much po. Tuloy-tuloy po tayo. Up next, we have from Pop News, News Central, Robert Requentina. Hello, magandang hapon. Kay Jer Pep. Walang duda na napakagaling ninyong artista. Teatro, music, movies, TV. May dream role ba kayo at this point na sana ma-pursue ninyo habang malakas pa kayo? Ako, ano po, dream role ko yung parang ano kasi, pwedeng itawid papunta doon sa career namin ni Bebe. Pwedeng papunta yung Joker movie. Kasi we were seen as Joker, but the storyline is different, di ba? It could be, kasi medyo malapit din yan sa story ng isang nagko-comedy. Diba? Ano ba ang nasa likod ng pagiging clown? Diba? Ganon. And then, yung treatment kasi sa Joker, especially itong Joaquin Phoenix one, is a very psychological. Yan yung mga masarap na tahaking landas sa pag-arte. Yan. At saka, meron akong One Big What If na kung sa akin nabigay yung split ni James McAvoy. Yung 8 different diba, characters in just one body. Yung mga big what if ko yan. So diba, kung mabibigyan ka ng chance, parang nandun na tayo kasi sa estado ng pagiging artista na naghahanap ka ng challenge. Si Mr. Pepe, same question. Ako po, ang dream role ko, connected dun sa sinabi ni Je, ay gusto ko pong gumanap bilang si Pepe Smith. Sobrang bagay. Tapos, naisip ko lang one time habang nagmumuni-muni ako, paano kaya kung may pelikula na sinabihan ako ni Pepe Smith? Yan po, yun yung isang gusto kong gawin. Tapos gusto ko mag-direct si The Daniels, yung nag-direct ng Everything Everywhere All at Once. Oh, So, surreal. Gusto ko yung mga ganun, mga surreal. Pero ang ganda rin ng split. Ang Pepe ni Pepe Smith. Okay, last question. Successful kayong dalawa, no? What would you say ang pinakamasarap na nangyari o feeling na naramdaman nyo at this point sa buhay niyo? Ako po, mauna na ako. Siyempre po, so far, so good, nung kinasal po. Yeah, it's the best. The best. Kasi, one of the best one of nights the best. of 2026. Yes, sir. Kasi siyempre, una sa lahat, kinasal ako sa aking asawa. Pangalawa, na pasaya ko kung yung asawa ko. Pangatlo, kasama namin yan, sila Pepe, sila TJ, kasama yung pinakamalalapit sa aming mag-asawa. Na only those kind of celebrations, doon lang po siguro mangyayari. So, yun po. Sir Pepe? Ako po? Yes po. Same question po. Yung utak ko pumunta doon sa kasal eh. Ano po ulit yung tanong? Pinakamasayang moment sa akin? Pinakamasarap na feeling na naramdaman nyo sa Ako po. So far, yes po. In my life, personal life. Yes. Yung kasal po ni Jay. Umattend ng kasal, hindi. Maging tatay po sa mga bata. Walang kapantay yun. Lalo na hanggang ngayon eh, pagka, what did I do to deserve this? Pagka natutulog, katabi mong matulog, pinagmamasdan mo lang. Yun po.
na excited ako maranasan mo Yes, soon. soon enough. Tsaka ni Direk, balang araw, next month. Next Monday. Okay, thank you po. And Thank you po. congratulations po. Salamat po. Thank you very much. Next up, we have Adam Laurena from Pika Pika. Hello po, hello po. So, question ko po is to Sir Gerald and Sir Pepe. So, if I'm not mistaken, yung tandem po is third leading comedy film na po. If I'm not mistaken. Ito po yung third comedy film yung na-tandem ko yung dalawa. Opo. Pangarap Diba? kong all the Ay, oo nga. Josh, tsaka ito. Oh, yes. So, my question is, ano po sa tingin niyo that your tandem works so well on screen? Kasi bukod sa yung obvious na pogi kami, charming and talented, yung friendship namin talaga. Yun at yun lang eh. Yun at yun lang. Doon talaga eh. Iba yung rapport kasi hinuhuli yan sa iba eh. Kami kasi parang nilalabas na lang namin pag magkasama kami. Parang ganito yung gagawin natin. Minsan nga, alam na namin yung gagawin ng isa eh. Naka-ready na kami ng rebat eh. Di ba, meron yung, alam ko, eto si Pepe, ito gagawin niya. Gaganin ko po si Derek. Minsan, Derek, ganito gagawin niya si Pepe. Alam ko na, sasagot ko. Wala pa, hindi pa nangyayari ha. Ganon kami. Sa tingin ko yun. Kaya, nawiwili ang mga producer at director na bigyan kami ng mga proyekto. So, would you say mo na yung on-screen and off-screen chemistry parehas na po? Yes po. Ultimate bromance. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Thank you, Adam. Tuloy-tuloy po niya. Thank you, Adam. Tuloy-tuloy po tayo. We have a TikTok content creator. Please welcome Anna Rina TV. Una ko rinig, TikTok creator. Wow. Hello po. Hello. Good What's your name again? Sorry? Ana po. Ana. My question is, kung magkakaroon kayo ng restaurant na paresan, ano yung magiging pangalan kaya nito? Sa inyo pong tatlo. Tigi-tigisa kung may kanya-kanyang business. Ako nasa, mag-spoil ko eh, pero, Emily in Paris. Okay. Parang yun lang. Ako yung kanina na lang, yung panis na Pares. Ayun din yung sasabihin ko. Makikisosyo na naman. Sige, sosyo na. Eto kasosyo ko si Pepe. Panis na Pares. So, ang tawag ko doon, Parnis. Fermented. May Oo. fermented, Oo. Fermented. Good for the gut. Exactly. So, Parnis siya. So, pag naging full-blown business siya, fully Parnis siya. Yan pala. Yan. Fully Parnis. Sosyo kami doon. Yun na rin po sa inyo. Papausuhin namin yung panis na pares. So, akala mo panis siya, pero fermented siya. Tapos Pero good for the gut. parang buro. Yes! Sarap nun. Yes, Oo. pare. Diba? Fully Parnis. Pwede rin semi-Parnis. Bala kayo. In Parnis. In Parnis. Yeah, thank you. Thank you. Oh, you like that? Yes. Maraming salamat. Habang po namin yan sa TikTok. Thank you very much. Tuloy-tuloy po tayo now. This time from Maganda Bang Movie. Please welcome Mark Magadia. Napakaganda. Mark, unahan na kita. Yung ilalagay mo. Napakaganda. Sige. Yan yung mga naabang ko sa'yo. Sobrang ganda. Napakasaw. Diba? Yan. Actually, si Mark yung isa sa mga una kong binasa sa social media na mahilig kasi ako magbasa ng reviews eh. So nung nakita kita, hindi na ako nagbabasa ng mga The Daily Tribune, The Guardian. Ano binabasa? Mas ano na. Mas umangat pa. New York Post na. Dinate man namin. Salamat. Ayan, yung question ko, sige, first question ko sa kay Gerald and kay Pepe. Okay lang. Wait lang. Okay lang. Ayan, so ano yung kasi ibang-iba na yung comedy ngayon eh. Parang gagawa tayo ng pelikula na ito, yung Paris Parang throwback, pero at the same time, as a comedian, mas aware kayo na iba na yung comedy ngayon. So, paano nyo i-apply yung freshness ng comedy na may ibigay ninyo, dalawa, sa isang pelikula na throwback?
katulad ni Paris? I think mas nag-ano kami, dito sa Paris, mas nag-focus kami dun sa ano eh, or the story itself nag-focus sa journey ng magkaibigan. Kailangan from point A to point Z, lahat yun dinaanan eh, ng magkaibigan. So, bilang aktor, ano kami doon, parang pinagtuunan namin ng pansin yon bago yung pagpapatawa. Di gaya nung pag dati, ang concern talaga ng mga pelikula, especially yung mga naunang pelikula, talagang magpatawa tayo. Yun, hardcore talaga, magpapatawa lang tayo. Yun lang yung mangyayari. Bahala na sa story. Minsan ganun. I'm not saying it's bad, but it's a different approach in the past. Ngayon kasi, ang Pilipino, especially, nakukumpara na ang content ng Pilipino sa ibang bansa. So, nag-evolve talaga. Ang pwede. Tama naman, Mark. Mark, no? Oo, Mark. Na nag-iiba-iba yung comedy mula no 70s, 80s hanggang ngayon. Pero ako kasi ang nakikita ko yung commonality. Diba? At the very core, universally nakakatawa yung kasabawan. Universally nakakatawa yung tae, for example. Diba? Tuma is a puwet. Ganon. Yung mga ganong bagay. So, doon ako kumakapit in connection to serving the story. Okay, salamat. Question po naman kay Direk. Kasi parang I think parang fit tong pelikula ito sa'yo. Kasi based sa filmography mo, like yung Boys at the Back na yan, tapos Aswang sa Baule. So parang fit na fit siya. Pero ano yung parang kakaiba na binigay mo dito sa pinakamasarap na Paris Bulad na Lupa para mag-stand out siya sa filmography? Salamat. Thank you, Mark. Ngayon lang kita nakilala. Dahil nakikita ko. Laging maganda ang rating nito. Laging napakaganda. So, yung iba, napapangitan siya, nagagandahan siya. Di ba lang kung bakit. Kabaliktaran siya ni Goldwyn. Nandito rin ba si Goldwyn? Kabaliktaran niya ni Goldwyn. Wala si Goldwyn. Wala. Pero sila yung lagi mong napapan. Hindi kasi baka akala, binabayaran ko lang siya. Kaya ganda. Pero thank you. Fan mo ka? Ay, salamat. Sa ano pala, Sinimalaya Aswang. Oo, Aswang, Sinimalaya. Ayun. Yung bigay na comedy. I think this time, kasi na-mention mo yung Boys at the Back, yung Aswang. Dun kasi blend of genre talaga. So may intention pa na magbigay ng meaning ng sobrang lalim, ng social relevance, especially yung Aswang talagang nanggaling siya, mas ang naging simula niya is yung hatred nung nangyayari yung politics that time. Kay Boys at the Back naman, yung inner emotions ng nostalgia. Ito talaga parang masasabi ko na ito yung nakakamiss rin kasi talaga. Nasabi ko kanina yung male comedy. I think medyo tumoto kami doon. But at the same time, yung sinasabi nga ni Jen na parang yung story humahabol pa rin. Kaya I think yung puso na naibigay ko for, I think yung reset nga yung naging vulnerable talaga ako sa filmmaker, yung Boys at the Back. Dito, nailabas ko din, naibigay ko din. Pero more nag-focus on friendship. Although yung friendship din naman siya, ito mas sa mga kaibigan mo na hindi mo na nakakasama at yung dynamics nun. Ay, naibigay ko. Siguro yung lastly yung kasi gumagawa rin kami ng content na comedy, ng mga skits. So I think medyo may mga times na bine-blend natin yung bagong humor, yung para matap din yung Gen Z, yung attention span nila, especially kasi nagbabago na talaga yung pag-consume ngayon sa panahon ngayon. Even I think hindi lang naman yung Gen Z, pati tayo millennials, boomers, lahat parang hindi natin inaamin pero nagbabago na yung way ng pag-consume natin. So medyo ina-apply natin yon, pero cinema pa rin. Bine-best effort ng team na buo pa rin ang kwento, hindi siya dopamine lang na parang first 3 seconds. Kumbaga iba pa rin talaga ang experience ng pelikula. So yun, hopefully lumabas yun, mag-reflect yung intention na yun, na emerge yung
male comedy noong 90s, yung progressive at kahit pa paano ay masakyan ng mga kabataan at ng mga bago nating manonood. Yan po. Salamat. Thank you, Mark. Uh, Ana, ano pa rin, maganda pa. Thank you. Alright, maraming salamat po, Sir Mark. Thank you very much. I think last question na po natin ito, no, if hindi po ako nagkakamali. From Anong Ganap, Sir Erwin Ogawa. Hello, Hello, Erwin. sir. Anong ganap? Hello. Kay JN, kay Pepe. Okay? Here sa gitna. So, ilang beses mo na-mention kanina yung similarities niya, di ba? And na-mention din ni Jake na meron din kayong mga differences. So, konting share naman ko kung differences yung alam nyo sa isa't isa. Differences. Ano ba? Siguro, for example, sa fitness regimen. Hyrox. Oo. Never kung gagawin yung ginagawa niyang Hyrox. Oo. I will cheer for him. Pero ako yung kumakain sa gilid. Oo. Tapos na ako mag-pickleball o kayo mag-basketball. Oh, Jay! Hyrox ka pa rin. Sige, kain ako dito sa tabi mo. Yun. Yun yung kaiba namin ni Pepe. Tsaka siguro sa taste sa iba-ibang bagay. Mas si Pepe, mas organic, natural, mas... Pananamit. Pananamit. Ako talaga, mas commercial ako eh. Mas commercial. Diba? Mas mainstream yung ko. Si Pepe, paano talaga to eh. Mas artist. Artist with the letter E. Diba? Ganun yung kaibahan namin eh. Kaya nagsuswak kami kasi I'm amazed of what if I meet up. Paano kung ganyan ako? Yan, ganun yung nakikita ko eh. Kung ganyan ako, ganyan, ganun. So yun yung namin. And then, 50-50, marami rin kami pagkakapareho. Siguro rin, magkaiba kami. 50% magkaiba kami ng gusto sa music. Or sa 50%, hindi ko trip yung pinapakinggan niya, 50%. Yeah. For example, sa salitang suabe. Pag sinabi mo yung salitang suabe, tapos inatouch mo kay Gerald, iba yung imahe na makikita mo eh. Parang slick na attire. Diba? Pero may hirit na one-liner na offensive. Or suabing bastos lang. Ako, yung pag sinabing suabe, ang una ko naiisip yung poses. Tapos nakahiga sa tabi. Relax. Relax yan. Walang t-shirt. Oo. Nakaya rin gawin ni Jay. Oo. Diba? Tama. Gets. Sobrang ganun yan. And second question kay Jay. Ano masabi mo, isa sa mga napakaswerteng celebrity na nakakasama mo yung mga tropa mo, girlfriend mo, asawa mo. So, anong masasabi mo sa isang project? I think it's, konektado siya sa, at the early age of my career in acting, which includes theater acting, I've been telling myself that I'm in love with this work. So, sa passion ko na to, lagi ko nga sinasabi na tatanda ako. Parang lagi ko naalala yung sinasabi ni Sumalangit Nawa, Tito Eddie Garcia, na tatanda ako at mamamatay na umaarte. So, nakikita ko yung sarili ko dati. Siyempre dati, nung theater actor pa lang, hindi ko naman alam na magiging artista ako, nakita ko yung sarili ko na umaarte sa entablado hanggang tumanda na. Parang gano'n eh. I think that passion is connected to my personal being. Yun yung nag-attract sa quantum physics or whatever, law of attraction, na makasama ko yung mga taong mahal ko rin. Yes, close. That I'm passionate also. So, passionate ako sa asawa ko, sa mga kaibigan ko, sa mga tropa ko. Yan, sila TJ, totoo naman talagang magkakaibigan. Si TJ, hindi pa naman ako si Gerald Napoles ngayon na sinusulat nyo sa article, kaya kilala ko na si TJ. Diba? Parang ganyan din yung mga relasyon ko sa kanila. So I think yun yung binigay sa akin ni Lord yung blessing na, sige, dahil mahal mo yung trabaho mo, pakikipagtrabaho ka rin sa mga mahal mo sa buhay. Yes, very well said. Okay, so best of luck sa movie. Thank you. See you around. Salamat po, sir. Thank you very much. Alright, to our director and cast, final words, invite naman natin ang ating press friends and of course everyone watching online, invite naman natin sila sa showings at 26 ng ating pelikula. Go ahead.
Unahin ko na. August 26, no? Iniimbitahan ko po kayong lahat na sana po, bukod po sa inyong ipopost sa social media, mga mahal po namin kasama sa press, nadulas na po ako Ako po ay nakikiusap kung pwede niyo po kaming tulungan na ikwento po sa mga mahal niyo sa buhay, lalo na sa mga mahal niyo sa buhay, yung experience nyo ngayon sa press con, lalo na pag napanood yung pelikula. Kasi po, title pa lang, ang sarap na sa pakiramdam. Si TJ nga, meron siyang mahilig sabihin na napakasaya. Ito, di ba yung mga salita, meron siyang matinding kapangyarihan. Salita pa lang, lalo na yung mga napapanood natin. So ako, yung title pa lang po ng pelikula namin, makikita nyo na yung intention na magpasaya, lalo na sa panahon na to. Pinakamasarap. Ang sarap sabihin. So yun po ang gusto namin na maranasan nyo. Yung masarap, yung pinakamasarap na experience na pwede nyo maranasan sa loob ng sinihan ng 2 oras. Na hopefully, tatatak sa inyo, hindi lang for 2 hours. Magiging bit-bit nyo siya na maaari makatulong sa mga pang-araw-araw nyong buhay, sa mga gagawin nyong desisyon na makakatulong sa inyo, sa pamilya nyo, sa komunidad. Hindi natin alam. Pero yun po ang gusto namin iparating sa inyo. Kaya sana po mapanood nyo kasama ng mga mahal sa buhay. Yun lamang po. Yun, perfect. Ako naman, maraming salamat po sa pagpunta nyo dito, sa lagi nyong pagpunta, pag mayroon kaming pelikulang hinahandog. Bukod din po sa inyong post, sana maingganyo tayo, lahat na manood sa sinihan ng pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. And I'm just gonna repeat what I said a while ago sa interview, na behind the success of Love Mo and Home Along the Riles, maybe it's because the country is being a bit of magulo. Magulo, maraming concern, ang daming intindihin, madaming bayarin, mahal ng ganito, tumaas yung ganito, yung ang mahal ng bayad ko sa tax, hindi ko naman nakukuha, marami tayong ganyang isipin. I think that's why Love Mo and Home Along the Riles was successful after a long time of draft in comedy. It's because people are looking for it. And maybe if we can share this happiness to a lot of people, sa edad ko ngayon, I spend for wellness and happiness. So if you spend a bit of your money, especially mas mura na ang ticket ngayon sa sinihan, para lang tumawa sa isang sabaw na pelikula, ay pagpapalit ko yun kaysa yung magbayad ako ng mahal sa kung ano mang hindi naman makaka-benefit sa akin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Thanks, Jet. Direk? First of all, thank you po sa press at sa lahat po ng mga content creators na tutulungan kaming i-promote itong aming pelikula. Suka ko lang yung sinabi ni Jay, yung sa current na nangyayari ngayon, no? I think naalala ko nung college, uso pa yung mga party-party, no? Tapos ang pampaalis mo ng tama talaga yung sabaw, yung pares. So, hopefully ito yung maging pampaalis ng tama. Hopefully. Kung hindi man, hindi hanap kayo ng iba. At least, alam niyo na yung ibang kaldereta pala yung gusto nyo, di ba? Hindi kayo ng ibang movie. Yun. So, inibita ko po kayo na panoorin ang pinakamasarap na pares ng comedy. Di ba? Pwede kang director ka writer. Pwede to. Thank you po. Kukunin ko to. Maraming salamat po. Maraming salamat. August 26. August 26. That's Amen. Idadagdag ko lang, kung ito ang pares ay isa sa mga comfort food, pwede na rin itong maging comfort movie nyo. Ganda, oh. Yan ang term, comfort movie of the year. Alright. Kung may pares ako, sasali ako dyan. Ako asin ako. Bakit? Kasi kahit saan mo ilagay asin, sumasarap eh. Yeah! Kala ko maalat eh.